Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng loob ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Magandang gabi po sa inyong lahat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nandito po sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Kayo pong lahat ay ating pong wini-welcome para po sa ating lumalaganap sa awa ng Panginoon na programa, Nagsasapay Pawid sa Muli. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay bumabati sa inyo ng magandang tanghali, hapon o gabi man, saan man po dako ng mundo kayo po'y naroroon. Ating pong pinasasalamatan ng ating pong mga early birds na ngayon mga kapatid ay sobrang ako'y natutuwa sapagkat napakadami nilangad. Akin pong binabati si Brother Cruz Ayan Minya. Sabi niya, blessed evening, Evangelist Dizon, Yong Texon. Si Mercy Valdez Guarin, talagang binabantayan nila mga kapatid ang ating pong programa. Salamat po sa inyong lahat. Elisa Basilio Acob, Miriam Espina Sonet. Okay, God bless sa inyong lahat mga kapatid. Bernardo Patosa Pingal. Okay, galing po sa Danao, Cebu. Nancy Fabriquela Rabino, mapagpalang araw po sa lahat. Love Pink. Then si Brother Jazel Noval, mayong udto. Alright, God bless sa inyo dyan. Gayon din po naman, gikan diri sa Metropolitan Manila, kumusta ang akong mga kaliwat sa Kawayanan, Masbati, Ubay, Bohol, Cebu ug Mindanao. Oy, meron tayong pa-shoutout pala. Good evening po, Pastor. God bless your ministry. Ang daming bulaklak pinadala si Ate Mercy Guarin sa atin. Thank you very much, Ate Mercy, ha? Vicente Barcelona Butial. Okay, from Tanza, Cavite. Ang Diyos po, mga kapatid, ang magpala po sa inyong lahat. Akin pong titinan po itong iba dito. Baka nandito pa, mga kapatid. Okay, si Mike Making, si Keska, Leo Lardera. Okay? Then, sino pa ba? Ang aking pong cellphone, mga kapatid, kung sino lang po ang naabot nito, ay yun na nga. Alright. Si Jess Rada. Oy, kapatid na Jess, God bless you, kapatid, ha? Vicente Barcelona Butial. Okay, yan na, nabasa natin kanina. Si Jack Lada Neri Laika. God bless you, mahal kong mga kapatid kay Kristo. Okay? Akin pong ikinagagalak mga kapatid sapagkat kasama din po natin ngayon ang buong puwersa natin sa Europe. Okay? Sa Europe. Ang ating pong puwersa sa buong Asia. Lalo tigit sa Luzon, Visayas, Mindanao, no, membro ng ating Jesus o Chika Ministry. Ang ating pong mga kapatiran dyan sa Iloilo, sa Cebu, okay, sa Cagayan, sa Iligan, sa Zamboanga, gayon din po mga kapatid sa Maynila, ang ating pong mga grupo ng Jesus is Coming Again Ministry. Si Ari Liponya din po naman, atin din pong binabati, si Kuya Novo. O, sino ba itong Kuya Novo na ito? Ha? Kuya Novo, God bless you. Then Jack Larda, okay, thanks sa pag-live, Pastor. Yes, God bless you. Lito Francisco is watching. Si Joel Amay Balagot Undak. Okay, meron po ditong nag-message sa akin mga kapatid. Ilunggo po siya. Sabi niya, palihog man ko tamyaw sa amon be. O be, lantaon ta, sino ganito man? Ha? Sabi niya mga kapatid, sino ba ito? Atin din binabati si Friends Ivan Zamora Ruta. Okay.
Sino pa ba ito? O, Ari Ilonggo. Utod tao si John Mistas, no? Si John Mistas, sabi niya, Pastor, tamyaw man kuda. O, te, ginatamyaw na taka, ha? Hindi ka makasugid, ngawaigid. Ariya, ho? Gintamyaw ko na tayo. Sa aton waragwagan, sa sining aton program, no? So, sa aton mga kauturan dira, mga kasimanwaya sa Iloilo, sa Negros Group ka Jesus is coming, ha? Ginatamyaw ko kamugid tanan mga kauturan ko. Okay, thank you very much din naman. Nandito din po naman si Brother Richard Berden Velarde mula po sa Toronto, Canada. Alright. Ingon po sa atong mga higalang, mga Cebuano nga nasa Cebu, oy, in town ay may kalimti. Tawag po kaming mga taga Cebu Group, no? God bless you sa inyong tanan diyan mga kaigsunan. Sa kanaking mga bugtitin na diyan, mga gurang-gurang diyan sa Palawan, ano? Ang kanaking mga bugtitin na mga kainandan, ha? God bless you sa inyong tanan, ha? God bless. Mga kapatid, ang ating pong pag-usapan ngayon is Amazing Wonders of Ancient Bible Prophecies. Ating pong pag-usapan, isa po sa nag-request sa atin, walang iba kundi si Brother Sam, okay, na nasa Michigan po yata itong si Brother Sam, o sa Texas ba ito? Atin pong tunghayan mga kapatid. At Brother Sam, hintayin mo lang yung sa iyong topic, ha. Umpisa natin sa 2, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Ang yun naman ay Daniel 10 at 11. Pupuntahan po natin yan, huwag po kayo mag-alala. Ating binabati po ang buong The Light Church International, ang ating pong mga kapatid na mga Seventh Day Adventist dito po sa California, kahit pa po sa LA, sa San Bernardino o San Bernardino. Sorry po mga kapatid. At gayon din po naman sa ating mga kapatiran sa iba't ibang states tulad ng Georgia, sa Tennessee, sa Alabama, mga kapatiran natin sa Texas, sa New Jersey, at gayon din po naman kay Mama to, Papa to, at sa buong pamilya, at gayon din naman sa buong pamilya po mga kapatid ni Arjen, na ano bang apelyido niyan? O Clemencia and family. God bless sa inyong lahat mga kapatid. Oy, si Kuya Nobo Mopia Sel watching from Micronesia. Oy! Right. Ito pala yung atin pong sulat. Ang mga sulat ko diyan sa bubungan diyan sa Santo Domingo. Mopia na masalom. Mopia ra na masalom. Pipingawan ko diyan kung kaninyo mga sulat, ha? So, Mopia na masalom. Alright mga kapatid. Atin pong pinasasalamatan ang bawat isa po sa inyo. Alright mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Okay? Sandali lang, ha? Alright. Nawala yung ating sandali lang mga kapatid. Ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kapatid ay isang napakagandang aralin. Brother John, nakalimutan kong i-on yung ating microphone. I-on ko ulit. At salamat sa iyo at ikay laging nariyan, laging antabay sa ating programa. So pakilagay mo na lamang, ha, kapatid na John. Thank you very much. Okay mga kapatid. Meron pong nagtanong sa akin, ang sabi niya, Evangelist Dison, paano ko po malaman ang tungkol sa hinaharap? Well, mga kapatid, ang iba po'y natutokso na ang kanila pong ginagawa walang iba, kundi pupunta po sila sa bulang kristal. Ang iba naman, magbabayad ng mga sidekick at iba pa. Ngunit ang Panginoon ng Diyos ng Langit ang magpala po sa ating lahat. Tayo muna po'y mananalangin. Ama, ikinagagalak po namin ang pagkakataong katulad nito, kami po'y makapag-aral ang inyong mga dakilang salita. Inyo nawang liwanagan ang aming mga puso at bigyan kami ng karunungan na aming pong munawan habang kayo po'y magsalita sa amin. Ito po'y aming pinasasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So, Brother John, ikaw nang bahala dyan, ha, sa pag-ooperate muna ng ating pong ang ating Jesus is Coming Again Ministry. Alright mga kapatid, tayo po ay dadako sa atin pong mga slides na akin pong hinanda para po sa inyo. Ang ating pong topic tonight ay Ancient Bible Prophecy Reveals the Future. Atin pong pag-usapan ang isa sa pinakadakila na layunin ng Diyos
na sa pamagitan ng kanyang pag-ibig at walang lubay na pag-ibig at patuloy na pagpapala at walang puknatang kabutihan na pinagkakaloob sa bayan ng Diyos, mga kapatid, dito po natin matunghayan ang totoong pag-ibig ng atin pong Diyos Ama. Atin pong pag-aralan, mga kapatid, sa Biblia kung paano po ibinigay sa atin ng dakilang Panginoon ang karunungan at ito po ay higil sa kanyang propesiya. Tayo iniligtas niya. Tayo po'y kanyang minahal. Sa kanyang biyaya at mapagpalang pagliligtas, ang bawat isa po sa atin ay nagtamo ng kaligtasan. Maraming tao sa ating kapanahunan po ngayon, hindi po may pagkakaila. Natatakot patungkol sa bukas. Natatakot tungkol sa kung ano ang kinabukasan o kaya daratnan o kahantungan ng atin pong sanglibutang ito. Ano po ba ang mangyayari sa bansang Pilipinas? Ano po ba ang mangyayari sa bansang Amerika? Ano ba ang mangyayari sa iba't ibang bansa ng buong sanglibutan? Ito po ba ay tatagal? Ito po ba, mahal kong mga kapatid, ay magkakaroon ng katiyakan? Mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, sa pamagitan po ng ating pag-aaral ng propesiya, dito po natin makikita, dito po natin matutunghayan ang mga katotohanan na kung saan ang tao pagka nasa ating Panginoon, opo, bilang tao tayo nahihiya, natatakot, tayo po mga kapatid ay nagdududa at maraming mga kadahilanan na tayo po'y nagsasalita ng mga bagay at mga salitang tayo po'y nag-aalinlangan. Ngunit sa Diyos ay wala pong pag-aalinlangan, mga kapatid. Yan po ang ating pag-aaralan po ngayon. Paano po ba ang mga hula ng kasulatan na nagpapakita sa atin, inilalahad, nire-reveal, ina-apokalipsis, sabi nga po ng iba, ibig sabihin ay ipinahahayag ng Diyos kung ano po ang bukas at ano po ang kinabukasan. Sa pamagitan nito, mga kapatid, ay atin pong makikita ang mga dagdag pang mga katotohanan na magpapatibay ng ating pag-ibig, pananampalataya, pananalig sa Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na pinagkaloob sa inyo, sa akin, sa atin pong lahat, atin pong masabi, tunay ng salita ng Diyos ay ating kapanaligan. Tunay ng salita ng Diyos ay walang pagdududa, nangyayari at nagaganap. At atin pong masabi na totoo nga ang Diyos. He is a God of everything. He is in control, even the future, even our own lives. Tayo po, mga kapatid, ay minahal ng Diyos na sa pamagitan ng ganitong mga bagay, tayo po ay maaring panghawakan natin ang kanyang salita. Si Jesus Christ ay nagsalita ng mga hula at nagsalita ng mga talinghaga. Ang sabi ng Panginoong Hesus patungkol po, mga kapatid, sa tinatawag natin na mga hula, sabi ni Kristo Jesus mismo, aking sinasabi sa inyo ang mga hula ng kasulatan at mga hula pa, upang kung ang mga ito'y mangyari na, maganap na, ay mangyaring kayo ay magsisampalataya. Dahilan po dito, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, sinasabihan tayo ng kasulatan na kung tayo lamang ay manalig sa kanyang mga dakilang salita, ay hindi po niya tayo pababayaan, bagkus tayo, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ay magkaroon ng tunay na liwanag ayon sa kanyang salita. Mismo ang Panginoong Jesucristo ang bumitaw ng isang talata at mga katagang sinabi niya, Matthew 24, talatang 15, spoken of by Daniel the prophet. Whoever reads, let him understand. Dito ating makikita, mga kapatid, na mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-recommend na dapat ating pag-aralan, basahin ang aklat ni Daniel, at sinabi niya, sino man ang magbabasa nito magkaroon ng pangunawa. Si Jesus Christ mismo ang bumanggit sa aklat ni Daniel. Si Jesus Christ mismo ang bumanggit na ang propetang Daniel, ang kanyang aklat na isinulat, anuman ito, ay ating sampalatayanan. At mga kapatid, sinabi pa po ng Diyos mismo sa 2 Kronikas 20, talatang 20, believe in the Lord your God, so shall be
ye establish, believe his prophets, so shall ye prosper. Dito ating makikita na sinasabihan tayo na tayo po ay magsipaniwala, magsisampalataya, manalig sa Diyos, at gayon din naman tayo'y ma-establish, tatatag tayo. Di lang po yun. Believe his prophets. Magsisampalataya naman tayo, makikinig naman tayo sa mga sinasabi at nilathala ng mga propeta, at tayo po ay lalago. We will prosper sa ating mga daan. Isa sa mga propetang ating pag-aralan ay ang propetang si Daniel. Isang panahon noon, mga kapatid, isang hari ng Babylonia na nagkaroon ng isang pangitain o panaginip, at ang kanya pong sarili ay talagang namang na nagulumihanan siyang lubha. Ang propesiya ni Propeta Daniel na kanya pong isinulat, ito ang siyang magbibigay sa atin kung ano ang liwanag at kung ano ang liwanag na sinasabi ng kasulatan. Ano po ba ang propesiya? Ang prophecy, mga kapatid, parang katulad nito sa larawang ito. May isang napakakapal na kortina na hindi mo makikita ang hinaharap. Pero ang propesiya, para itong kamay na naghawi ng kortina, at makikita mo kung ano ang hinaharap, ano ang mangyayari sa bukas, ano ang pagkasunod-sunod. Para kang nanood ng television, para kang nasa sinihan, mga kapatid. Kung ano man ang kaganapan, ano man ang mga pangyayari, nakikita mo. Dahilan sa mga ito, iyong masasabi na tunay nga dakila ang Panginoon, sapagkat wala siyang lihim na hindi niya inihahayag. Pagka ang Panginoon ay naghayag ng mga pangitain, ng mga propesya o hula ng kasulatan, ito'y sapagkat mahal ka niya. Ito'y sapagkat interesado siya sa iyo. Siya po ay nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Dahil dito, mga kapatid, the word of prophecy is true. The word of prophecy is trustworthy. Dahil dito, mga kapatid, yaan ang ating pong pag-aralan isa-isa, at yan po ang ating tutungayan. Ayon po sa sinabi sa atin ng kasulatan. Now, ngayon, atin pong isa-isahin ang pag-aaral pong ito. Meron pong isang lalaki na ang pangalan niya po ay Edward Gibbon. Si Edward Gibbon, mga kapatid, siya po ang sumulat ng Decline and Fall of the Roman Empire. Alam ninyo, ang taong ito'y secular. Siya po ay isang world historian, isang doctor of history. Hindi siya religious person. Pero, mga kapatid, ang taong ito, sabihin natin, hindi yata nagbasa ito sa aklat ni Daniel, o marahil nagbasa din po siya. Pero alam nyo ang nangyari, mga kapatid? Ang lalaki pong ito ay nagsalita ng ganito: the images of gold, silver, or brass that might serve to represent the nations and their kings were successively broken by the iron monarchy of Rome. Dito atin pong makikita na sinabi po sa atin, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na ito pong si Edward Gibbon, binanggit niya ang mga larawan, images, na kung saan kumakatawan sa ginto, pilak, tanso at bakal, na kumakatawan sa mga hari o sa mga karyang magkasunod-sunod. Mahal kong mga kapatid, ito'y isang secular writer. Hindi sa katulad ng propeta na sumusulat ng mga salitang makalangit. Pero ang lalaking ito ay nagsulat ng magkasunod-sunod na mga ginto, ng ginto, pilak, tanso at bakal, na ito din po ang pagkasunod-sunod na binanggit ng Biblia na siyang ating pag-aaralan po ngayon. Sinabi niyang gold, silver, then brass, and then iron that represent their kings and the kingdoms. Atin pong saysayin ang bagay ito. Ito po, mga kapatid, ang aking tawag, the great metallic man in the Bible prophecy. Isang panahon noon, ang isang haring Nabucodonosor ay nagkaroon ng pagkatulog. Sa kanyang pagkatulog, ito ang nangyari. At nang ikalawang taon ng paghari ni Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor
ng mga panaginip at ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya ay napukaw sa pagkatulog. Dito mga kapatid, atin pong makita na ang hari ay pinatawag niya ang mga mahiko, ang mga mangkukulam, ang mga manghuhula, ang mga Chaldeans, ang mga taong matatalino sa bansang Babylonia. Ang hari ay nanaginip, pero ang panaginip na kanyang napanaginipan, kanyang nakalimutan. Hindi niya alam kung ano yung kanyang napanaginipan, hindi rin po niya alam of course ang mga kahulugan, pero nung siya'y gumising, ang kanya pong spirito ay nabagabag, ang kanya pong panaginip ay nawala, naparam ng gayon na lamang, kaya ang hari ay nagbigay po mga kapatid ng order. Ang order niya sa hari, walang iba. Ipatawag ang lahat ng mga matatalino, ang mga mahiko, ang mga mangkukulam, ang mga manghuhula, ang mga Chaldeans, mga astrologers. Ang mga ito ay pinatawag ng hari. At ngayon, ang mga ito ay nagsalita. Sa gayoy nagsipasok sila at sila ay nagsiharap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip ng isang panaginip at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip. Ang mga taong matatalinong ito, mga kapatid, ay pumasok agad sa tanggapan ng hari o kaya sa kwarto ng hari at sila, mga kapatid, ay mga taong talagang namang position conscious. Bakit? Sila ay mga matatalinong nainggit kay Daniel. Sila lang po ang humarap, mga kapatid. Hindi nila isinama si Daniel. Sa panahon pong yaon, ang sabi nila sa hari, mabuhay po kayo, o hari, magpakailan-kailanman. Kayo ang dakilang hari ng Babylonia. Ngayon, ang iyong gawin, o hari, saysayin mo sa amin ang iyong panaginip at aming sasaysayin sa iyo kung ano ang mga kahulugan nito. Alam nyo ang nangyari, mga kapatid? Ang hari nagsabi, ang panaginip ko ay aking nakalimutan. Kaya nga pinatawag ko kayo kung anong aking panaginip, yan ang aking itinatanong sa inyo. Ano ang napanaginipan ko sa aking pagkatulog? Ito, mga kapatid, ay napaka-imposibleng klaseng katanungan. Palibhasa ang hari ay nabagabag at malaki ang kanyang tiwala sa mga taong matatalino. Ang nangyari, nagsalita ang mga lalaking ito. Sabi nila ng mga lalaking ito, there is no man on earth who can do what you asked, O King. Ang mga ito'y nagugulumihanan. Sabi niya, wala, O hari, na maaring magsaysay ng inyo pong panaginip ni magsabi. Kumbaga, kung ating sabihin ay ganito, mga kapatid, kung ating i-paraphrase. Kayo ang nanaginip, tapos hindi nga ninyo alam, lalo na kami. Hindi nga ninyo masasaysay. Paano namin masabi? Para bang ganito? Nanaginip kayo sa isang panaginip, ang misis, mga kapatid, ay nanaginip, at nung ang misis ay nanaginip, siya'y gumising, alas 12 ng gabi, ginising ka. Hasban, gising. Bakit? Nanaginip ako, ano kaya ang kahulugan? Sabi na ngayon ng misis, ng mister, ano na panaginipan mo? Kaya nga, kay ginising ko, tatanungin kita, ano nga yung napanaginipan ko? Ako nga'y nagising. Siguro, mga kapatid, kung ikaw ay mister, baka tawanan mo misis mo, baka masapok mo pa misis mo. Ikaw ang nanaginip, akong tatanungin mo, na hindi mo nga alam, ikaw mismo na nanaginip, di mo nga alam, ako pa kaya? Mga kapatid, kung atin pong pansinin, ito pong Haring Nabucodonosor nagalit. Sabi niya, tunay na ang panaginip ko'y aking nakalimutan. Nagdadahilan lamang kayo. Ano pat sa inyong pagdadahilan, ang masabi ko, isa lang ang inyong magiging kahantungan. Walang iba. Execute them. Ibig sabihin, bitayin sila. Lahat ng mga mahiko, mga mangkukulam, mga encantador, ang mga Chaldeans, ang mga taong nag-aaral sa astronomia, ang mga ito'y mga matatalinong sangkap diyan sa bansang Babylonia. Pero mahal ko, mga kapatid, hindi nila kayang ipaliwanag ang panaginip ng hari. Dahil dito, ang hari, mga kapatid, ay nagalit ng gayon na lamang. Sa pagkagalit ng hari, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ay sinabihan po tayong sila po ay dapat patayin. Ito ang problema. Nung sila po'y pumasok, sila lang. Ayon lang isama si Daniel. Kailan nung papatay ng mga taong matatalino, mahal kong mga kapatid, isinama na nila si Daniel.
Si Daniel po ay lumapit kay Kapitan Aryok. Sabi niya, Kapitan Aryok, pagbigyan ako ng mga ilang araw, ako'y luluhod at mananalangin sa Diyos upang ako'y bigyan ng karunungan at ipaninaw ko sa hari kung ano ang kanyang panaginip na napanaginipan upang aking maisaysay anuman ang kahulugan nito. Pinagbigyan po si Daniel, mga kapatid. Siya po'y nanalangin kasama ni Shadrach, Meshach at Abednego. Yan ang kagandahan, mga kapatid. Ang mga bagay na hindi mo alam, ang mga bagay hindi ko alam. Alam po niyo anong dapat natin gawin? When the time that you do not know, you know what to do. What do I mean with that? In the time that you do not know, there is something that you need to know. There is something that you need to do. If you don't know a thing, that would be the time for you to kneel and pray. Ang sabi ko nga, anumang bagay ni mo alam mong bagay na dapat mong gawin. Ano yon? Lumuhod ka. Ang kasagutan ay nasa Panginoon. May mga puntong kaya natin, mga kapatid, pero may mga bagay at maraming bagay na hindi natin kaya, liban lamang kung ating ilapit sa Panginoon. Ang hari po ay pinasamon, ipinatawag si Daniel, at pagkatapos na may ilang araw, si Daniel humarap sa hari. Ang sinabi niya, Daniel 2:28, ngunit may isang Diyos sa langit na naghayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw kung ano ang mangyayari sa huling araw. Sa mga huling araw. Si Daniel, mga kapatid, pagkatapos nung nanalangin, siya po'y binigyan ng karunungan ng Diyos. Ang kagandahan lang po sa kabataang ito, hindi niya sinabing, akong si Daniel na Belteshazzar, ang ipinangalan sa Babylonia, ako'y matalino at aking ipaninaw sa hari, aking sasabihin at sasaysayin, anuman ang kanyang napanaginipan, anuman ang kahulugan nito'y aking sasabihin. Hindi ganon, kapatid. Bagkus ang kanyang sinabi, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim. Sino kanyang inangat? Ang Diyos sa langit. Kanino, mga kapatid, siya nakakuha ng karunungan? Sa Diyos ng langit. Ano ang kanyang isasaysay? Kung ano ang ipapahayag ng Diyos sa huling mga araw. Tandaan, ang panaginip po ni Haring Nabucodonosor, mga kapatid, this time ang nanaginip si Haring Nabucodonosor, at ang panaginip po ni Haring Nabucodonosor, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ay isinasaysay ni Daniel. Ngayon, tayo po ay lalawig na at tayo po ipapasok ngayon sa kwento kung anong napanaginipan ng hari at kung ano ang mga kahulugan nito at ano ba ang relasyon nito sa ating kapanahunan sa ngayon. Dito, mga kapatid, ang pinakaki ng ating pag-aaral. Ito palang Daniel Kapitulo 2, ito pala ay naghahayag sa atin, ipinapaaninaw sa atin, ipinapaalam sa atin, at gusto niyang malaman natin kung ano ang mga pangyayari, kung ano ang mangyayari, kung ano ang mga kaganapan, kung ano ang pagkasunod-sunod, kung ano ang mga mangyayaring pagkasunod-sunod sa inaharap. Ito, mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng kasulatan. Ang Biblia ay malinaw na kung malaman mo ang Biblia, kung malalaman mo ang prophecy, kung pag-aralan mo ang prophecy, ihahayag sa iyo ng Diyos at makikita mo kung ano ang kinabukasan. Kaya nga ang mga taong nag-aaral ng prophecy, mga kapatid, na sumasampalataya sa salita ng Diyos, wala silang takot tungkol sa bukas, wala silang ikinatatakot kung ano man ang mangyayari sa huling mga araw, sapagkat sila po'y nagsipag-aral ng Biblia. Lumago ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ang nagbigay sa kanila ng tapang harapin anuman ang kinabukasan. Ang nangyari, mga kapatid, sinabi ni Daniel, "You, O King, were watching, and behold, a great image, this great image, whose splendor was excellent, stood before you, and its form was awesome." Dito ating makikita sa talatang 31, sinabi po ni Propeta Daniel, "O hari, ikaw ay nakakita at iyong napagmasdan ang isang napakalaking larawan." Sister Evans, pakiikot mga sandali. Number 2 lamang. Dito, mga kapatid, sinabi po ng talatang 31. Sinabi niya, "Ikaw, O hari, ay nakakita ng isang dakila malaki na larawan, at ang larawang ito'y gayon na lamang ang kanyang kakinangan. Ito'y nakatayo sa iyong harapan at iyong nakita ang kagilagilalas
na pangitain. Dito mga kapatid ay sinasabi po sa atin, ang sabi niya, O Hari, ikaw ay nakakita great, huge, gigantic, colossal image you saw in your dream, O King, and this great, beautiful, excellent image is awesome. Dito ating makita ng hari po ay nagsabi, at ano yun, Daniel? Sabi niyang, nakita mo ay isang napakalaking larawan. Masdan mo, hari, ang iyong nakita. Ang iyong nakita isang larawan na napakalaki. Nakita mo ang kanyang ulo ay ginto. Ang kanya namang dibdib, ito naman ay pilak. Ang kanya namang tiyan papuntang hita, ito naman ay bronze. Oh, mahal kong mga kapatid, talagang iniisa-isa ni Daniel at sinabi niya ang pang-apat, ito na may bakal. At iyong nakita, O Hari, na natibag ang napakalaking bundok at tumama sa napakalaking larawan. Ang batong ito ay tumama sa dalawang mga paa na may 10 mga daliri, na ang 10 mga daliri na pinaghalo ng putik na luto at bakal. Ito ang pinakahuling mangyayari. Sabi niya, ang ulo ay ginto, ang kanyang dibdib naman ay pilak, ang kanya namang tiyan papuntang hitay tanso, at ang pang-apat naman ay bakal, at ang dalawang mga paa na pinaghalong putik na luto at bakal ay pinaghalong mga bansa na kung saan kumakatawan sa 10 mga daliri ng napakalaking larawang ito. Alam niyo mga kapatid, nung narinig po ni Haring Nabucodonosor ang ganitong pagsasaysay ni Propeta Daniel, tuwang-tuwa siya. Bakit? Sabi niya, Daniel, yun na ang aking napanaginipan. Daniel, yan na ang aking nakita. Daniel, yan na ang aking napanaginipan. Ang hari tuwang-tuwa, mga kapatid. Ngayon, ano ang ini-expect mo bilang Haring Nabucodonosor sa inyong palagay? Sinabi sa inyo, Hari, ito po ang pagkasunod-sunod. Mahal na Hari, ito po ang inyong napanaginipan. Ulo, ginto, dibdib niya pilak, ang kanyang tiyan papuntang hitay tanso, ang dalawa niyang mga hita, ito na po'y bakal, at ang dalawang mga pa may 10 mga daliri. Ay, siya pong 10 mga daliri pinaghalo ng putik at bakal. Anong kasunod, mga kapatid? What do you expect coming from the king? Yes, of course. Now, Daniel, sinabi mo na sa akin kung anong aking napanaginipan. Ang ikalawa kong gustong malaman, Daniel, ano naman ang kahulugan? Atin na pong nakita, mga kapatid, kung anong napanaginipan ng hari. Tayo ngayon ay dadako kung ano naman ang kahulugan ng kanyang pangitain. Daniel 2 talatang 36, sabi niyang Daniel, this is the dream. Now we will tell the interpretation of it before the king. Last time, atin pong nakita, ipinakita kay Daniel kung ano ang panaginip. Ngayon, mga kapatid, kanyang isinasaysa sa hari. This time, sabi niya, ito naman ang interpretation. Ang interpretation, mga kapatid, ay sinabi sa atin ng kasulatan sa talatang 37-38, Oh, you king! You, O king, are a king of kings. You are this head of gold. Mga kapatid, tuwang-tuwang hari. Bakit? Talaga naman ang kaharian ng Babylonia ay puno ng ginto. Bago nila sinalakay ang Juda, bago nila sinalakay ang Jerusalem, na punong-puno ng ginto sa kapanahonan ni Saul, sa kapanahonan ni David, lalo na sa kapanahonan ni Solomon, marami na silang ginto. Nung kanilang sinalakay, mas lalong dumami ang ginto. At alam niyo, mga kapatid, sa panaginip, sabi po ni Daniel, Hari, ikaw ang hari ng mga hari, at ikaw ang ulong ginto. Hindi katakataka na ang ulong ginto ay Babylonia, sadyang napakayaman nga naman kasi ang Babylonia. Ang Babylonia po ang siyang head of gold. Kung makita ninyo yung pong kulay pula na yan, ganyan lang po kalaki ang bansang sakop ng Babylonia, pero kahit ganyan kalaki, walang makipaglaban sa kanya, wala pong makipag-away sa kanya. Ang kaharian ng Babylonia ay tiyak na napakadakila. Siya ang superpower sa kanilang kapanahonan. Ito po ang first great kingdom. Ang Babylonia ay naitatag noong 605, ngunit nagupo naman noong 539 before Christ. Ang Babylonia, mga kapatid, ay tiyak napakaganda. Ang hari po nito ay walang iba, si Haring Nabucodonosor. Siya po ang nagpatayo at nagpatatag ng gayon na lamang kaganda
ng Babylonia. Ang Babylonia ito ang siyang ulong ginto. Alam niyo kung anong meron sa Babylonia? Itinayo ang Hanging Garden of Babylon. Hindi ito nakalapat sa lupa. Ito yung mga kapatid na ginagawa din po sa ating kapanahon ngayon. Building, pero naglagay ng lupa. Doon sila nagtanim. Kaya ang tawag na Hanging Garden of Babylon. Kasama pa ito sa 7 wonders, ancient wonders of the world. Hindi lang yan mga kapatid. Ito pong Babylonia ay napalibutan po ito ng tubig galing sa Euphrates. In short, bago kayo makarating sa Babylonia, kung ikaw may sasalakay, hindi ka pwedeng hindi lalangoy o sasakay ng bangka o barko. Pero bago kayo makarating, papaulanan na ng mga pana, mga palaso at paulanan ng mga kapatid ng kung anuman na maaaring ikamamatay na sino mang sundalo. In short, hindi po mga kapatid basta-bastang masisira ang kaharian ng Babylonia. Ito'y sapagkat ang Babylonia ay dakila. Lahat ng tao ay yumuyuko. At alam nyo mga kapatid, ang wall ng Babylonia, pwede pong 2 hanggang 3 na mga chariots na sabay-sabay na tatakbo. Ganon kalapad ang kanya pong wall pa lang. Yung kanya pa lang po mga kapatid na talagang wall na nakapalibot dito ay gayon na lamang mga kapatid kalapad. Ibig sabihin napakakapal nito. Dito atin pong makikita na ang lawak po ng Roma, syudad mismo ng Roma mga kapatid, 10 miles or 16 kilometers around. Ang Athens ng Greece ay meron na pong 9.6 kilometers or 6 miles. Mga kapatid, ang 6 miles syudad mismo ay napakalawak na po yan. Kung Roma naman, 16 kilometers around. Pero mga kapatid, ang Babylonia kaiba. Bakit? Higit na mas malaki pa sa kanila. Isipin ninyo, meron po silang sinasamba doon na Diyos-Diyosan sa temple ni Marduk. Ang Marduk temple mga kapatid ay meron pong 300 feet o 91 meters high. Outside it was covered with blue glaze tile. Inside, it was overlaid with gold. Kadami nga kasing ginto. Ang altar po, mga kapatid ni Marduk, kung inyo pong titingnan, 8.5 tons or 7,727 kilograms of solid gold sa altar pa lamang. Ganyan kayaman ang bansang ito. Ang ginawa po ng hari, sabi niya, ako ang head of gold, ha? Ito ang gawin ninyo. Ipagtayo niyo ako ng napakalaking larawan, 120 feet tall. At ang lapad ng balikat sa balikat ay 9 feet. At nakatungtong sa isang malaking tungtungang bato. At ang hari pong ito mga kapatid ay nagutos, lahat ng tao ay lumuhod. Sa panahon pong ito, hindi po lumuhod si Shadrach, Meshach at Abednego. At ang mga ito'y itinapon sa hornong nagniningas. Ang nagtapon, nangamatay. Ang itinapon, buhay. Noong nakita niya na 3 lang naman sanang itinapon, bakit may pang-4? At alam niyo comment ng hari, hindi ba 3 ka mga taong ating itinapon? Bakit mayroong pang-4 na sumali dyan? At ang kanyang mukha'y kamukha ng anak ng Diyos. Isipin niyo mga kapatid, mismo ang Biblia, itong hari na hindi nga po Hudyo, nakapag-comment na ang kasama doon sa loob, anak ng Diyos. Kay buti ng Diyos mga kapatid. At alam niyo kapatid, sabi po ni Daniel, hari, kayo nga ang ulong ginto, pero ang tanso na kumakatawan sa 2 braso, bisig, na nagkakumpulan ng gayon mga kapatid, nagkahalukipan. Ito pong haring ito'y sinabihan, but after you shall arise another kingdom inferior to yours. Si Haring Nabucodonosor ay narinig niya ang kanyang panaginip muli at nakita niya at kanyang nalaala. Isinaysay ang kanya pong mga kahulugan. Si Daniel ay binigyan niya ng pabuya. Pero ang continuation ng kwento ay mangyayari sa bawat hari at mga kariang. Tataas, babagsak, tataas, babagsak, tataas, at babagsak. Ibig sabihin mga kapatid, ang kwento at mga kahulugan ay nalaman na ni Haring Nabucodonosor. Ngunit ang kahulugan ay ating ipagpapatuloy. Sabi niya, mayroong kasunod na kariang mas mababa sa iyo. Ito yung chest and arms of silver.
Kung inyong makita mga kapatid, these two arms be joined together, and you know what? This kingdom represent the second kingdom, which are the two kingdoms has been joined together, the kingdom of Darius and the kingdom of Cyrus. This time mga kapatid, ang dalawang mga bisig na pinag-isa, ito yung dalawang puwersa na pinag-isang sumalakay isang gabi noon sa bansang Babylonia. Ito ang ikalawang kaharian. Ang ikalawang kaharian, mga kapatid, ay sinalakay ang kaharian ng Babylonia habang sila merong piging, merong kainan. Ang kanilang ginawa, ang mga kupa, ang mga basong ginto at mga pilak na galing mga kapatid sa templo ng Jerusalem, templo ng Diyos, ang kanilang ginamit. Sa gabi pong yun, ang Diyos ay hindi natuwa at ang nangyari mga kapatid, may nakita sa dingding. Ang hari po dito ay apo na lang po ni Nabucodonosor na ang pangalan ay si Belteshazzar. Ang hari pong ito na si Belteshazzar, nakita niya sa dingding ang mga panulat. Una, di niya mabasa. Ikalawa, di niya naintindihan. Kaya siya'y nangangatog at dalawang tuhod niya nagumpugan at dahilan sa takot, ang hari pong ito ay ipinatawag si Daniel. Sabi na Daniel, basahin mo at anong kalugan at bibigyan kita ng pabuya. Anong sabi ni Daniel? Oh King, live forever. Keep your gold. Keep everything that you wanted to give it to me. But I will tell you the meaning of it. Nakita mo sa dingding, God has numbered your kingdom and finish it. Mini, yan ang ibig sabihin. Nakita sa dingding mga kapatid ang mini tickle upperzen. Ang ibig sabihin ng mini, ang iyong kaharian ay binilang ng Diyos at ito'y tinapos. At ang ibig sabihin ng tikel, you have been weighed and the balances and found wanting. Ikaw ay tinimbang ng Diyos at nasumpungang may kulang. At ang tikel o upperzen o periods mga kapatid, itong meaning. Tingnan nyo mga kapatid, ang Diyos talagang napakabuti. Nagbibigay siya ng pangitain, siya din po ang nagbibigay ng meaning. Ang iyon na lamang gagawin, basahin mo, iyo pong idalangin at ipaunawa sa ng Diyos at makikita mo kung anong bukas. Nakita niyo po ba mga kapatid? Maraming mga tao sa ating kapanahonan ngayon na nagsasabi, ang hirap naman ng prophecy. Ang totoo mga kapatid, ang propesya, totoo po yan. Pagka binasa mo ng isa lang, dalawa, tatlo, siguro mahirap nga naman. Pero kung paulit-ulit mong basahin at mayroon kang pag-ibig sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ang iyong kaisipan ay mabubuksan. Ang iyong puso, mga kapatid, ay dadalisay. Ang iyong kaisipan ay tatalino upang maintindihan ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagsabi, many chekel percent. Ang ibig sabihin, ang kaharian mo ay hinusgahan ngayon at ikaw, hari, ay husgahan ngayon. Madidivide ang iyong kingdom at ang kaharian ito ay mapunta sa Medians and the Persians. That night, sinalakay sila mga kapatid ng mga Persians and Medians at sa gabing yun, galing po sa Ulay Kanal na pumasok, galing po ang tubig sa Euphrates River. Ano ang nangyari, mahal kong mga kapatid? Dinivert nilang water and that night, pumasok po sila Cyrus. Tingnan nyo kung gano'ng kadakilang Diyos. Isaiah 45 verse 1, ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis kay Sero, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Sino mga kapatid? Walang iba, binanggit ng Panginoon ang pangalang Cyrus. Isipin nyo, si Cyrus sumalakay mga kapatid sa Babylonia 150 years munang binanggit ni Daniel. Tumakbo ng 150 years, saka pa lamang mga kapatid, si Cyrus sumalakay. Ibig sabihin, hindi pa pinanganak si Cyrus, may hula ng Diyos. Hindi pa pinanganak ang tatay ni Cyrus, ay may hula ng Diyos. Siguro yung lulo ni Cyrus ay bago pa lamang ipinanganak, isa pa sigurong sanggol. At nangyari mga kapatid, 150 years bago pinanganak si Cyrus, may hula na si Cyrus darating ang panahon, sasalakayin ang Babylonia at ang Babylonia ito ay mapunta sa kamay ng Medo-Persia. Ito mga kapatid ang katotohanan. Ang kasaysayang ito ay atin din pong mabasa sa Cylinder of Nabonidus. Ito ang kaharian na pinangunahan
ni Cyrus, mahal kong mga kapatid. Dahil dito, ang ikalawang kaharian ay naghahari ng gayon na lamang. Dito tayo sa ikatlo. Then another third kingdom of bronze shall rule over all the earth. Ito na naman ang sinabi, kung ang Babylonia ay naghahari ng buong mundo, ang Medo-Persia ay naghahari ng buong mundo, this time, ang ikatlong kaharian na tanso ay maghahari at kanya pong lalakipan ang buong sanglibutan. Dahil dito, inilabas ang ikatlong kaharian na ang kaharian ito ay kumakatawan naman sa Grisya. Ang Grisya, kapatid, ay binanggit ng Biblia sa Kapitulo 5 ng Daniel. Ang ikatlong kaharian ay kaharian ng Grisya. Ng hari, mga kapatid, ay si Alexander the Great na anak ni King Philip II ng Macedonia. Siya po, mga kapatid, sa edad na 31, kanyang nilakip ang buong sanglibutan. Ang buong sanglibutan ay kanyang ginapi at gayon na lamang ang kanyang kagalingan. Kanyang diniklara ang kanyang sarili na siya Diyos. Dito, sa panahong ito, ang ikatlong kaharian na kung saan ay pinagarian ni Alexander the Great na tinulungan siya ng kanyang apat na mga generals, Seleucus, Lysimachus, Ptolemy at Cassander. Seleucus, Cassander, Ptolemy at Lysimachus, apat na mga dakilang generals na mga kasama ni Alexander the Great. Sila po ay naging makapangyarihan noong taong 331 hanggang taong 168 before Christ. Ang kaharian pong ito ay sinabi po, mga kapatid, ang ikaapat na kaharian. Verse 40, finally, there will be a fourth kingdom, strong as iron. Dito na naman, mga kapatid, ating makita. Una, ginto. Ikalawa, pilak. Ikatalo, tanso. Pang-apat, bakal. Pansinin niyo, mga kapatid, ang bakal ay ginagamit sa pangdurog ng iba't ibang klaseng metal. Dito ating makita, dihamak na mas makapangyarihan ito sa 5 bansa na kumakatawan ng ibang mga metals, at ang kaharian ito ay ang kaharian ng Roma. Paano nangyari, mga kapatid? Ang Babylonia ay nagapi ng Medo-Persia. Ang Medo-Persia ay nagapi naman ng Grisya. Ang Grisya ay nagapi ng Roma. Ang Roma, mga kapatid, ay mga itinatatag, ang pangalan ng kanilang mga hari or emperador, ang tawag ay mga Cesar. Sa panahon ito ay nabuhay na po ang ating Panginoon Hesus, mga kapatid. Kanyang naabutan ang kapangyarihan ng Romang lumalaganap sa buong sanglibutan. Nandyan po ang mga Cesar, Tiberius Cesar, Augusto Cesar, Pontius Cesar, hindi po kasama si Dison Cesar. Ako na po yun. Mga kapatid, atin pong makita ng ikaapat na kaharian ay siyang kumakatawan sa kaharian ng ikatlong kaharian, ang kaharian po ng Grisya. Ngunit ang ikaapat na kaharian ay ang kaharian po, mga kapatid, ng Roma. Ang Romang ito ay inabutan na po ni Jesus Christ. Inabutan ni Maria. Si Maria, mga kapatid, na kanyang ina, si Jesucristong ipinanganak sa pamagitan ni Birheng Maria. Ang Kristo ay naabutan niyang makapangyarihan. Well, in fact, ang nagpako kay Kristo, ang nagsibat sa kanyang gilid at nagpako sa kanya sa krus, mga kapatid, walang iba kundi mga Romano na mga sundalo. Dahil andito, ang kaharian pong ito ay lumawak sa buong sanglibutan. Dati-rati napakaliit lamang ng bansa ng Roma, lumaki sa panahon ng Medo-Persia, lumaki sa panahon ng Grisya, pero sa panahon ng Roma, mga kapatid, pati ang Mediterranean Sea, papunta pong Atlantic Ocean, ay sinakpo ng bansang Roma. Mas dihamak na mas malaki at mas malawak ang kanila pong mga nasakop na mga kaharian. Ulitin ko, ang sinabi po ni Edward Gibbon, siya po ang sumulat ng aklat Decline and Fall of the Roman Empire. Sinabi niya, the images of gold, silver, or brass that might serve to represent the nations and their kings were successively broken by the Iron Monarch. Nandyan, mga kapatid, ang gold. Una po yan na kumakatawan sa bansang Babylonia. Silver, kumakatawan sa Medo-Persia. Brass, na siyang kumakatawan sa Grisya. Pang-apat, na siyang kumakatawan sa Roma. Itong apat na mga kaharian na kumakatawan sa mga bansa at kumakatawan sa mga hari, kung ano ang pagkasunod-sunod, siya namang pagkasabi sa aklat ni Daniel. Posibleng kanyang pinag-aralan ang aklat ng Daniel 2. Marahil hindi rin po naman, pero kanyang isinulat ang pagkasunod-sunod ng mga bansa at kung ano naman ang sagisag ng bawat bansang kanyang binanggit, mga kapatid. Kaganda ng Panginoon.
Praise the Lord. The Lord is good and kind. He is always faithful and true in His promise. He never leaves His people hopeless and nothing, and yet He gives everything. And it was written by the prophet Daniel, and because of that, we praise God for this, sapagkat ang kanyang salita totoo at tunay, at ang pagpapaninaw ay tunay na makapangyarihan at mapanaligan. Ang Biblia ay nagsabi sa talatang 34, you watch while a stone was cut out without hands. Ibig sabihin, isang napakalaking bato na natipag mula sa napakalaking bundok, at ang batong ito ay lumilipad at wala pong kamay na siyang may hawak at tumama sa napakalaking larawan. At dahilan po dito, mga kapatid, ang larawang ito na tinamaan ang kanyang mga paa, na kung saan pinaghalo ang putik at bakal, na luto na putik at bakal pinaghalo, at ititinamaan ng isang napakalaking bato. Now, ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng dalawang mapa may 10 mga daliri? Sa talatang 41, itong sabi, so this will be a divided kingdom. Ibig sabihin, ito mga kapatid, ang 10 mga daliri, dalawang mga paa, kumbaga magkapareho lang sana. Kailang ito'y kumakatawan sa 10 mga bansang mabalasik sa kapanahunan, mga kapatid. Ang tinutukoy po dito ay ang 10 divided kingdoms of Western Europe. Dito ating makita ang 10 mga mabalasik na tribo sa lugar ng Europa. Ito po ang mga luma nilang pangalan. Alimani, ito po yung Aleman o German. Burgundians, ito po yung Swiss. Itong France, ito po yung mga Frances of France. Lombards, ito po yung Italiano or mga bansang Italy. Saxon, ito po yung England o mga English, mga kapatid. Suevay, ito po yung Portuguese o Portuguese o bansang Portugal. Ang Visigoths, ito po yung Spain or Espanya sa mga Espanyol. Ito pong Heruli, Vandals, and Ostrogodo, ito po yung 3 mabalasik na tribo, na mga tribo, mga kapatid, tinatawag na mga barbaro. Ito po itinanggal sa kasaysayan at nangawala ito. Now, bakit po, mga kapatid, tinanggal ang 3? Anyway, kung inyong pansinin, ito po ay chapter 2 ng Daniel, itong ating pinag-aralan. Ang nanaginip dito, hindi si Daniel. Ang nanaginip po dito, ang hari. Atin po itong mababalikan, mga kapatid, sapagkat sa chapter 7 naman ng Daniel, ang nanaginip doon hindi hari, kundi si Daniel mismo. Mababalikan natin to kasi doon ay pag-usapan natin ang 4 na mga makapangyarihang mga hayop na kumakatawan naman sa 4 na mga bansa. Kung ang mga bansa ay sinesagasigan ng tinatawag nating mga metals ng Biblia, gold, silver, bronze, and iron, ang chapter 7, animas naman ang kinakatawanan ng bawat isa. So mga kapatid, itong 10 mabalasik na mga tribo ang siyang nangyaring kumakatawan sa atin pong kapanahonan ngayon. Sapagkat sa ating panahon po ngayon, nandyan ang Germany, ang Swiss, ang France, Italy, England, Portugal, Spain. Itong mga bansa na nasa Europe, mga kapatid, na sakop ng buong bansang Roma yan before, ngunit ito po'y nagkabahagi. Ang Babylonia, natalo. Ang Medo-Persia, natalo. Ang Gresya, natalo. Ang Roma, hindi natalo, kundi sila'y talo pa rin sapagkat nagkahati-hati sila at naging 10 divided kingdoms of Western Europe. Isa dito, mga kapatid, si Adolf Hitler, na gusto niyang kontrolin ang buong Europa, hindi niya po nagawa. Ang mga taong ito tulad ni Kaiser Wilhelm, Charles IV, Napoleon Bonaparte, kahit pa, mga kapatid, si Adolf Hitler, ang mga itong leaders ng Europa ay gusto nila, mga kapatid, na i-unite ang buong Europe. Tulad ni Adolf Hitler, siya po isang German Nazi general at naging hari sa bansa din po ito. Si Napoleon Bonaparte ng France, gusto nilang ang buong mundo ay kanilang kontrolin. Ngunit sila, mga kapatid, ay pawang mga nangabigo, nangamatay na lang ang mga witty general na mga to, mga genius general. Pero, mga kapatid, hindi lang napagkaisang buong mundo. Bakit? Binitawan ng Diyos at kanyang sinabi, ang 10 mga daliri sa 2 mga pa ay mga bansang magkahalo, butik na luto at bakal. Sila'y mga bansa, sila'y mga iba't ibang uri ng mga bansa, ngunit sila'y hindi magkakalakipan sa isa't isa. Ito po ang sinabi sa atin, mga kapatid. Hindi sila magkakalakipan sa isa't isa. Ibig sabihin, kahit pag-isahin pa nila, sila mismo'y mag-aaway pa rin. Doon, mga kapatid, sa Denmark ng Europa,
meron po nung napakalaking castle na ang pangalan Fredericksburg Castle. Sa loob ng castle, mga kapatid, makita mo ang napakaraming pictures ng prince and princess. Ibig sabihin, ang isang bansa na may anak na lalaki, ikinakasal sa isang bansa na may anak na babae. Ang anak na babae, ikinakasal sa bansa na mayroong prinsipe o isang lalaki, sila ikinakasal. Anong punto? Oy, anak ko yan. Oy, anak ko yan. Mga anak nila, apo natin, huwag tayong mag-away. Bakit? Isang bansa lang tayong pinag-isa. Ang pinaka-peace offering ay kanilang mga anak. Nagkaroon ng usapan at paulit-ulit na usapan. Pero mga kapatid, ang nangyayari, paulit-ulit na usapan, paulit-ulit namang nasisira. Meron pong tinatawag na intermarriage of the royal family. Dahilan po dito, nangyari at naganap ang sinabi ng Biblia na hindi sila magkakalakipan. Talatang 44, at sa mga karawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang karian na hindi magigiba kailanman. Ang karian ng Babylonia, hari Nabucodonosor, nagiba. Ang karian ng Medo-Persia na ito'y itinatag ng mga dakilang hari tulad ni Cyrus at Darius, nagiba. Ang kasunod ni karian, mga kapatid, ni Alexander the Great, ito po ay naitatag Grisya, ito po ay nagiba. Ang bansang Roma, ito din po naman nagiba at nahati sa 10 pagkahati. Mahal ko, mga kapatid, ngunit mayroong isang Diyos sa langit na magtatayo ng karian, na ang magtatayo hindi tao kundi Diyos mismo, at ang karian ito hindi magigiba kailanman. At ano ang sinabi ng kasulatan? O ang kapangyarihan man ng yao'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng karyang ito, at yao'y lalagi magpakailanman. Kailan ba matapos ang magpakailanman? Ibig sabihin, down to the ceaseless eternity, the promise of God will go on. Sinabi po sa atin ng talatang 45, at ang panaginip ay tunay, at ang pagpapaninaw niya ay tapat. Ibig sabihin, mga kapatid, ang panaginip na panaginipan ay pinakita ng hari, ay pinakita ni Daniel sa pamagitan ng Diyos doon sa hari. Ang panaginip ay tunay, at ang pagpapaninaw, pagpapaliwanag nito ay tapat. Bakit? Ang mensahe hindi galing sa kaninong tao, ang mensahe ay galing sa Diyos. Isang napakalaking batong natipag mula sa napakalaking bundok, at ito'y lumilipad na walang kamay may hawak. Tinamaan po, mga kapatid, ang dalawang mga pang-10 daliri ng napakalaking larawang ito. Nagkabasag-basag, nagkagway-gway ito, at hinipan ng hangin galing sa silangan, at pagdakay wala ng dakong, sila po'y masumpungan. Dahil dito, ang bato pong ito na siyang dumurog sa larawang ito, ang Biblia ay nagsasabing ang batong ito'y kumakatawan sa the kingdom of Christ, which is the coming. Ikalawa, it represents the judgment of Jesus Christ. Ikatlo, this is the time na hatulan ng Diyos ang mabubuti at masasama, masasama at mabubuti. Ang batong ito represent the coming kingdom of Christ. That's why the builder of this is not human being. The builder of this is no other than God He Himself. Sino ang batong ito? Ayon po sa 1 Corinto 10:4, and drank the same spiritual drink, they drank from the spiritual rock that went with them, and that rock was Christ Himself. Ito palang batong ito, mga kapatid, na kahit sa kanila ay sumasama sa kanila doon sa ilak during, mga kapatid, tinatag na Sinaiticus time. Sila po, mga kapatid, ay sinamahan ng Panginoon, at ang batong pinalo ni Moses na lumabas ang tubig, mga kapatid, dahilan po dito uminom sila, at ito pong bato ay sumama sa kanila, at ang batong ito ay si Jesus Christ mismo, ang siya ding bato na binanggit, mga kapatid, sa Daniel 2 talatang 45. Kung ang Biblia ay ating pag-uusapan, ang batong ito ay kumakatawan sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo. Talatang 12, Revelation 22, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his word. At saka ating makita, mga kapatid, na ang sinabi, ang Kristo'y babalik upang ang sanglibutan ito'y kanyang hatulan. Magbibigay naman siya ng pabuya sa mga tapat, at magbibigay siya ng buhay na walang hanggan sa kanya po'y nagtatapat, ngunit isang malaking kapahamakan sa mga taong hindi nagsisampalataya. Kung inyo pong papansinin, ang Babyloniang siyang ulong ginto, fulfilled na po yan, mga kapatid.
fulfilled na po yan at tinamaan ng malaking bato ang larawang ito. Ito pong ulong ginto na fulfilled na. Natupad na po yan. Tapos na po ang kanilang kasaysayan. Ang Medo-Persia, nangyari, naganap na. Tapos na rin po ang kanilang kasaysayan. Fulfilled na. Ang Gresya, nangyari, naganap na fulfilled na rin, mga kapatid. At ang Roma, nangyari, naganap na. Ang mga bansang ito, mga kapatid, fulfilled na rin. Ngayon, tapos na ang kanilang kasaysayan, dito na lang po tayo, mga kapatid, at natupad na nga, at ito na nga ngayon ang ating kasalukuyang kasaysayan. Kung nangyari at naganap na ang Babylonia, Medo-Persia, Grecia at Rome, this time is our turn. Ito ang panahon at pagkakataon. Mahal kong mga kapatid, whom are you going to serve? Are you going to serve God or not? Are you going to serve man or not? Are you going to serve Satan or God or not? Ikaw ang mamili, ako'y mamimili, mga kapatid, sapagkat ang Babylonia natupad na, Medo-Persia, Grecia at Roma, at pagkatapos nitong 10 mga daliri, ang kasunod ay ang bato na siyang kumakatawan sa second coming of Christ. In short, this is a message of love. This is a message of warning. This is a message of concern. This is a message of great mercy. This is a message of everlasting love of God the Father. Ibinigay niya ang mga hula upang ikaw ay mamulat, upang ikay matuto, upang ikay makakita na kanyang dalisay na pag-ibig. Ang kanyang salita ay mapanghawakan mo, ang kanyang salita ay totoo, ang pagpapahayag ay tunay, ang pagpapaninaw nito ay tapat. Ang Diyos ang nagsabi na siya'y magtatayo ng kanyang kaharian, at ang kaharian pong ito ay walang pagkatapos, magpakailan-kailanman. Ito ang ipinangako ng Panginoon na buhay na walang hanggang kasama niya, at sa paraang katulad nito ay ating makapanaligan at makasandalan. Masandalan natin ang salita ng Panginoon at ang kanyang dakilang salita kahit kailan hindi po magkukulang. Bakit? Diyos ang nagsalita, Diyos ang nagpahayag, Diyos din po, mga kapatid, ang siyang tutupad ng lahat ng ito. Tandaan po ninyo, hindi na po kailangan, mga kapatid, natin pumunta sa langit para sumakay ng eroplano. Itong sinabi ng 1 Thessalonians 4 verse 16, there will be the shout of command, the archangel's voice, the sound of God's trumpet, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died believing in Christ will rise to life first. Ano punto? Ang Kristo galing sa langit, bababa sa isang malakas na tunog ng trumpita sa command ng archangel ng Diyos. Ang Kristo ay bababa buhat sa langit, at ang lahat ng nangamatay na mga nangamatay sa pangalan ng Panginoon ay bubuhayin niyang makuli at sasalubong sa Panginoon. Verse 17, then we who are living at the time will be gathered up along with them in the clouds to meet the Lord in the air. Hindi mo na kailangan pang sumakay ng Apollo 11. Hindi mo na kailangan sumakay ng mga rocket at magsuot ng spacesuit para lamang sasalubong sa langit sa ating dakilang Panginoon. 19 verse 6 ng Revelation, sabi niya, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigns. Dito ating makikita, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon ay tunay. Pwede mong mapanghawakan, pwede mong sampalatayanan, pwede mong pananaligan. Ikaw ay mahal ng Diyos. Ano pa kanyang ipinapaalam sa inyo? Kung ano ang mangyayari bukas, tapos ng Babylonia, tapos ng Medo-Persia, tapos ng Grecia, tapos ng Roma, ito na ngayon ang storya ng ating buhay sa ngayon. At pagkatapos nitong 10 divided kingdoms of Western Europe, ito naman ang kasunod. Bato na siyang kumakatawan sa second coming of our Lord Jesus Christ. Question: kung ang Panginoon ay darating na, ayon sa hula ni Daniel, ito ba, mga kapatid, ay iyon ang pinaghahandaan? Yan ang malaking katanungan para sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Ito ang tunay at mapanatag na salita na kahit kailan ay hindi mo pwedeng mapagdudahan. This is the ancient Bible prophecy reveals the future. Isang kurtinang hinawi
ng kasulatan at ng kasaysayan. Makikita mo doon ang kinabukasan. Makikita mo ang mga pangyari. Makikita mo ang pagkasunod-sunod ng pangyari. Dahil dito ang mga propeta, kahit mga matay sila, ang mga disipulo at mga apostoles, mga unang Kristiyano, kahit sila pinagpapaday, mas masarap pa sa kanilang mamatay kaysa sila po'y tumalikod sa pananampalatayang pagkatawag sa kanila. Bakit? Sapagkat may panatag silang kaluubang nanampalatay at sumunod sa kasulatan, sa mga salita ng propesya. Kaya ang sabi po ng Apokalipsis 1, talatang 3 at 7, mapalad ang mga taong nagbabasa ng propesya, nakikinig at tumutupad, sapagkat nalalapit na at ang Panginoon ay babalik na. This is the ancient prophecy that reveals the future. Ito ba ay natsambahan lang na magkasunod-sunod? Ito ba, mga kapatid, ay tsamba lamang? No. This is the plan of God. Hindi pa ito tsamba, bagkus ipinakita ng Diyos sa atin kung ano ang bukas. Mga kapatid, bukas ng gabi, atin pong pag-uusapan ng Daniel 7, which is the four beasts of Daniel 7. Sa nasabi ko na, sa Daniel 2, ang nanaginip si Haring Nabucodonosor. Sa Daniel 7, ang nanaginip dito mismo ay si Propeta Daniel na. Ano ba ang apat na mga animals na ito? Bakit sila'y galing sa tubig? Ang leon may pakpak, ang leopardo may pakpak. Hindi naman yata karaniwang klaseng mga animals ang mga ito. Well, mga kapatid, yan po ang ating pag-aaralan bukas ng gabi sa atin pong Jesus is Coming Again Media Ministry. Ito po, mga kapatid, ay tunay at napakahalaga na mga salita ng kasulatan na kung inyo't akin lamang sampalatayanan ay tunay na mayroon tayong panatag na kalooban sa kasaysayang isinasaysay sa atin ng kasulatan. Kayo po ba ay pinagpala ng salita ng Panginoon ngayon? Kayo po ba, mga kapatid, ay pinagpala inyong nanawa ng kanyang salita? Kayo ba ay nagpapasalamat at pumupuri sa Panginoon? Panginoon, salamat sa biyaya. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig. Salamat sa inyong pagliligtas. Salamat sa lahat ng bagay. Purihin kayo, Panginoon, sa akin, sa aming mga buhay, sapagkat kayo dakila at kayo Diyos na aming sinasaligan. Dahil lang dito, mga kapatid, aking hiling sa inyo, idalangin po niyo sa pagpapatuloy ang Jesus is Coming in Ministry, at ito pong ating pag-aralan ng mga propesiya sa kasulatan ay patuloy nating pag-aralan hanggang abutin natin ang chapter 22 ng Revelation, mga kapatid, ang pinakahuling aklat ng Apokalipsis. Kung kayo po ay nagpasalamat sa Panginoon at kayo po ay nagagalak sa salita ng Panginoon, mag-message kayo sa akin, mga kapatid, at sabihin natin, salamat sa Panginoon sa kanyang dakilang salita, salamat sa mga propesiyang nagbibigay sa atin ng liwanag kung ano ang mangyayari sa huling mga panahon, lalo tigit sa muling pagparitong ng akong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong patnubay at pagpapala sa karunungan at taglay na napakagandang kasaysayan ng inyo pong propesiya. Pagpalain po kami, Panginoon, na aming panghawakan ang mga salita ninyo. At dito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat at sumasampalataya sa inyo. Ito po'y aming pinasasalamatang higit at lubos sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo, na lagi pong nag-anyaya na ating pong antabayanan ang salita ng Panginoon. Watch, share, and subscribe. Sa paraang katulad ng ganun, mga kapatid, makakatulong kayo na ang pabalita ng langit ay atin pong maipaabot sa iba. Lalo tigit sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga anak, sa inyong mga kamag-anak, saan man dako ng mundo, sa pamagitan ng technology ito ay maipalaganap natin ang kanyang salita. So, mga kapatid, aking hiling sa inyo, huwag niyo pong kalimutan, ito ang ating Jesus is Coming Again Ministry. Sa inyo po'y nag-anyayang ating subaybayan muli. Bukas na naman ng tanghali sa bansang Pilipinas at gabi dito sa bansang Amerika. Marami pong salamat. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng dom ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program.